Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates namin ni Tony Bishop, Barangay Ginebra players na posibleng bitawan. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong, ay ongoing ang pagdepensa sa kanilang kampyonato ngayong Commissioner's Cup. Pero hindi pa nga tapos ang pagpapalakas ng kanilang koponan. At possible nga na ma-involve ang Ginebra sa paparating na blockbuster trade. Pero sino-sino nga ba yung mga possible players na bibitawan ng Barangay Ginebra? Kung titingnan natin ang lineup ni Coach Tim Cone ay halos lahat ay may ibubuga. Pero mayroon nga mga players na possible na talagang bitawan. Ayon nga sa mga source ay posible nga na umabot sa 3 ang bibitawan ng Ginebra. Unang-una na nga dyan ay itong kanilang banger forward na si Sydney Onwubere. Meron nga itong potensyal, kaya nga kinuha ni Coach Tim Cone. Pero dahil nga sa sunod-sunod na injury na nakukuha nito, ay hindi nga siya mapakinabangan ng Ginebra. Nakapagpakita nga ito ng magandang performance last PBA on tour. Pero ngayong conference ay injured na naman itong si Sydney Onwubere. Palagi ngang natatapat na pagkailangan ng Ginebra ay meron naman itong injury. Kaya naman, possible nga na bitawan na itong si Sydney Onwubere at isama sa trade package na iniluluto. Para sa akin ay sayang itong si Onwubere. Pwede nga itong maging backup big ni Coach Tim kila Japet Aguilar at Christian Stan Hardinger. Pero dahil nga sa pabalik-balik na injury nito, ay hindi nga siya mapakinabangan. Sunod sa possible na bitawan ng Ginebra ay itong kanilang another forward na si Aljon Mariano. Sa katunayan ay binitawan na ng Ginebra itong si Aljon Mariano. Inilagay na nga ito sa unrestricted free agency with rights to salary. Pero gusto nga ng Ginebra management na pakinabangan ang nasabing forward. Dahil ayon niya sa mga source ay meron niyang gentleman's agreement itong si Aljon Mariano at Ginebra management. Papabalikin pa nga ito sa Ginebra sa kanila gagawing trade asset para makakuha ng isang bagong player o future draft pick na mapapakinabangan nila in the future. Panghuli sa possible na bitawan ng Ginebra ay itong kanilang sophomore guard na si Jeremiah Gray. Pagdating nga kay Jeremiah Gray mga chong ay 50-50 ang Ginebra coaching staff at Ginebra management. Gusto nga itong i-trade ng management para makakuha ng isang quality player habang mataas pa ang trade value. Pero pagdating sa Ginebra coaching staff, lalong-lalo na kay Coach Tim, ay gusto pa nga daw nilang bigyan ng chance itong si Jeremiah Gray. Nakikita naman daw nila ito ng potential, pero injury nga lang daw ang pilit na pumipigil sa magandang performance nitong si Jeremiah Gray. Sa katunayan, last PBA on tour ay si Gray ang nanguna sa Ginebra. At ang plano talaga ng Ginebra ay ikondisyon ang kanyang laro. Pero dahil nga sa tinamaan ito ng injury, ay nasira ang plano ng Ginebra. Ano sa tingin nyo mga chong? Sino ang mga pwede nang bitawan ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa inamin ni Tony Bishop. Sa ngayon nga mga chong ay itong si Tony Bishop, ang interim import ng Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Hanggang sa ngayon nga ay maraming Barangay Ginebra fans ang naghahanap kay Justin Brownlee. Mayroon pang iba na kinukumpara si Tony Bishop kay Justin Brownlee. At ayon nga sa latest interview nitong si Tony Bishop ay sinabi nga nito na Brownlee is Brownlee. Alam niya nga daw na legendary import na si Brownlee dito sa PBA. At inamin nga ni Bishop
na medyo nasasaktan ito sa mga sinasabi ng ilang Barangay Ginebra fans na hindi niya kayang mapantayan si Brownlee. Para sa akin mga chong, ay wala naman talagang makakapantay sa mga nai-contribute ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra pati sa Gilas, Pilipinas. Pero napaka-unfair nga niyan para kay Tony Bishop dahil ginagawa naman nito ang kanyang best every game para matulungan ang kanyang koponan. Hindi nga showy o explosive player itong si Tony Bishop. Pero kung titingnan nating mabuti, ay nagagawa niya nga ng maayos ang kanyang role sa sistema ni Coach Tim Cone. Sa mga nagsasabi naman na hindi kayang mag-take over ni Bishop, ay dyan kayo nagkakamali. Kayang-kaya ni Bishop na i-take over ang laro. Pero hindi niya nga yan kinakailangan gawin. Lalo na't stock lineup nga ang kanilang koponan. Napakadami nga nilang pwedeng asahan pagdating sa opensa. At hindi nga magandang tignan kung iti-take over ni Bishop ang laro dahil masasapawan yung mga local players. At hindi nga nila magagamit yung full potential ng kanilang lineup. Ganyan nga rin yung ginagawa ni Justin Brownlee para malabas yung laro ng kanyang mga teammates. Ang pagkakaiba lang ni Brownlee kay Bishop ay si Brownlee ay nagte-take over ng laro kapag kinakailangan. Yan nga lang yung hindi pa masyadong naipapakita ni Bishop dahil nag-a-adjust pa ito sa sistema.